GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oras sa buong Pilipinas, 38 minuto makalipas ang ika-11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. Philippine Coast Guard itinaboy ang dalawang barko ng China na nakapasok sa EEZ ng Pilipinas. GV News Express. Agresibong deboto dahilan ng mabagal na traslasyon ayon sa simbahan. GV News Express. Traslasyon 2026 inabot ng mahigit 30 oras. GV News Express. Department of Transportation itinigil ang pagkumpiska ng lisensya, 15 working days ibinigay sa pagsettle ng violation. GV News Express. 14 na luxury cars ni Zaldico hinatak sa kanyang condominium sa Taguig City. GV News Express. Para sa balitang lokal, pagtaas ng 160% sa pondo ng Batangas 1st District, kinwestiyon. GV News Express. Rider patay sa salpukan ng dalawang motorsiklo. GV News Express. 14 na katao timbog naman sa iligal na bentahan ng gasolina sa Batangas City. GV News Express. Lalaking nakainom na iligtas sa pagkalunod sa Kalatagan, Batangas. GV News Express. Taal Volcano Update at Weather Update ating alamin. GV News Express. Para sa detalye ng mga balita. Nagsagawa ng radio challenge ang Philippine Coast Guard o PCG laban sa dalawang barko ng China sa karagatan ng Zambales. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, nangyari ang insidente habang nagsasagawa sila ng paghahanap sa nawawalang mangingisda. Dagdag pa ng opisyal na ang Chinese flagged vessels ay nakitang nagpapatrolya sa may Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kahit na mayroong presensya ng barko ng China ay hindi sila tumigil para mahanap ang nawawalang mangingisda. Itinanggi naman ng Chinese Embassy to the Philippines ang naging pahayag na ito ni Tariela at sinabing nag-iimbento lamang ito ng kwento. GV News Express. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng Quiapo Church na ang pagiging agresibo ng ilang deboto ang dahilan ng mabagal na usad ng traslasyon, lalo na pagdaan ito sa masisikip na bahagi ng ruta sa Quiapo. Ayon sa simbahan, parami ang debotong nagpupumilit makalapit sa harap ng andas na nagdudulot ng paulit-ulit na paghinto at delay. Dagdag pa ng simbahan, lalo pang nagsisikip ang bahagi ng Arlegui tuwing gabi habang nagsisiuwian ang mga manggagawa na nagiging bottleneck ng prosesyon. Babala niya kung hindi bibilis ang galaw, maaaring lumampas nga ang traslasyon sa karaniwang oras nito. Patuloy ang pakiusap ng simbahan at safety marshal sa mga deboto na sumunod sa mga patakaran at iwasan ang mapanganib na pag-akyat sa andas sa gitna ng pagtitiyak sa kaligtasan ng milyon-milyong lumahok sa taunang ritual. GV News Express.
At dahil nga dyan mga ka-vibes, inabot ng mahigit 30 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno bago ito nakabalik sa simbahan ng Quiapo. Ito na ang pinakamatagal na prosesyon na naganap sa kasaysayan ng pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kagabi, naunang inanunsyo ni Father Ramon Jade Lecuanan, Parish Priest ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, sa gitna ng dungaw na pansamantala munang mananatili ang andas sa San Sebastian Church, ngunit patuloy na itinulak ng mga deboto ang andas. Paliwanag ni Father Licuanan, ang kanilang desisyon kasama ang mga profesional, Department of Health, uniformed personnel at iba pa na itigil sa San Sebastian ang andas dahil delikado na at basa ang kalsada kagabi dahil sa pag-ulan at hindi nila maaaring ipagwalang bahala ang kapakanan at kaligtasan ng lahat. Ngunit nagulat na lamang sila nang biglang umusad muli ang andas pabalik ng Quiapo Church. Aniya, ang Quiapo Church ay bahay ng Poong Nazareno pero hindi maaaring ikaila na ang ina na si Virgen Maria ay tahanan din ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya naman nadismaya ito at labis na nag-alala sa mga volunteer na hinihintay din ng kanilang pamilya. Ayon pa kay Father Licuanan, ayaw lamang nilang may masaktan kaya itinaas na lamang nila sa Panginoon ang lahat ng magpatuloy ang usad ng traslasyon mula sa dungaw sa San Sebastian Church kagabi. Samantala pumalo naman sa mahigit 1 milyon at 1.4 million ang nakilahok sa traslasyon 2026. GV News Express. Sa ibang balita mga ka-vibes, DOTR itinigil ang pagkumpiska ng lisensya. 15 working days ang ibinigay naman para sa pagsettle ng violations. Inatasan nga ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Office o LTO na itigil ang pagkumpiska ng driver's license sa traffic apprehensions at palawigin sa 15 working days ang palugit imbis na 15 calendar days para ayusin ang mga paglabag. Sa memorandum na inilabas, sinabi ni Lopez na hindi na isasama sa bilang ang mga holiday at long weekend upang mabigyan ng mas mahabang panahon ang mga motorista na magsettle ng kanilang violation. Ang pagbabago ay kasunod ng reklamo hinggil sa umano'y overcharging sa violation at hirap sa pagproseso ng traffic tickets noong holiday season. Ayon pa sa DOTR, epektibo agad ang memorandum circular. GV News Express. Samantala, nasa 14 na sasakyan ang hinatak ng mga otoridad mula sa isang condominium parking sa Bonifacio Global City, Taguig City na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isa sa mga personalidad na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ang naunang warrant ay isinilbi ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ang Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG at Southern Police District o SPD, kasama ang mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI nitong Huwebes ng gabi. Nabatid na siyam na bihikulo na posibleng may customs violation gaya ng unpaid taxes and taxes ang subject ng warrant, ngunit 8 lamang ang natagpuan ng mga otoridad. Ang mga nakumpiskang sasakyan na tinatayang nagkakahalaga ng 145 million pesos ay dinala muna sa ICI compound sa Taguig City dahil wala umanong mapapaglagyan sa tanggapan ng Bureau of Customs. Ang 8 ang subject ng search warrants habang ang 2 dito ay subject sa pagkumpiska ng LTO batay sa inilabas na sertipikasyon na may petsang December 9, 2025. Sinabi rin ni Bendijo na may mga nakita silang red flag sa ilang sasakyan matapos na matuklasang sumailalim ang mga ito sa modifikasyon gaya ng bulletproofing. Ani Bendijo, nakikipag-ugnayan na rin sila sa ICI upang matukoy kung sino ang may-ari ng mga spesipikong parking lots at ng condominium unit kung saan nadiskubre ang mga sasakyan. Siniguro rin niya na ang mga may-ari ng mga sasakyan ay bibigyan ng pagkakataong patunayan na legal ang pagbili nila ng mga sasakyan at kung nagbayad ang mga ito ng duties and taxes bago tuluyang isailalim sa forfeiture proceedings. Samantala, ang iba pa namang sasakyan na hindi sakop ng warrant ngunit natuklasang may mga paglabag gaya ng pagiging hindi rehistrado ay dadalhin naman ng PNP-HPG. GV News Express. Para naman sa ating balitang lokal mga ka-vibes,
Mistulang bonanza umano na kinwestiyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pagtaas ng pondo na mahigit 2.2 billion pesos mula sa orihinal na panukala sa kanyang distrito sa ilalim ng 2026 national budget. Sinabi ni Leviste base sa mga dokumento ng General Appropriations Act o GAA na nilagdaan itong Lunes ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lumobo ang mga proyekto sa unang distrito ng Batangas na mula sa 1.3 billion pesos sa National Expenditure Plan o NEP ay naging 3.5 billion pesos sa pinal na budget o pagtaas ng 2.2 billion pesos. Ayon kay Leviste, may inisyal na 1.3 billion pesos sa NEP na nakalaan para mapunan ang kabuuan ng 36 na infrastructure projects na kinabibilangan ng paggawa ng mga kalsada, maintenance at rehabilitasyon ng mga tulay at konstruksyon ng multipurpose buildings. Si Leviste ay isang neophyte solon at kilala sa kanyang krusada laban sa korupsyon at unang nagbulgar ng files ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral o mas kilala bilang Cabral Files hinggil sa pagsisingit ng pondo sa GAA para sa mga proyekto sa infrastruktura, partikular na ang ghost flood control projects at maging ang mga substandard na proyekto. Samantala, ayon pa kay Leviste, ang pinal na talaan sa inaprobahang proyekto ay nasa 361 line items na kinabibilangan ng water systems, multipurpose halls, gusali sa mga paaralan, health facilities, evacuation center at iba pang mga lokal na proyektong pang-infrastruktura na puro umano sa mga munisipalidad ng Batangas 1st District. GV News Express. Sa iba pang balita, binatilyong umawat sa away ng magkasintahan mga ka-vibes patay matapos ngang mataga. Yan po ang ating police report ngayong umaga. Patay ang 17 anyos na lalaki ng taga-Insa Noo nang umawat sa sospek na armado ng kutsilyo na namimilit isama ang kanyang nobya sa isang birthday party. Ito po ay nangyari sa Binangonan, Rizal, madaling araw ng Biyernes. Ayon sa ulat ng Binangonan Municipal Police Station, nasawi ang biktimang si alias Ark habang nakatakas naman ang sospek na si alias Jom, 21 anyos. Sa investigasyon, alas 12 ng hating gabi ng Enero 9 nang maganap ang krimen sa isang subdivision sa Barangay Tagpos, Binangonan, Rizal. Nabatid na ang biktima at sospek ay kapwa dumalo sa isang birthday party ng kanilang kaibigan kung saan sila nag-inuman. Matapos ang selebrasyon ay umuwi na ang sospek kasama ang nobya na si alias Gina May, habang ang biktima naman ay nanatili pa rin sa lugar ng party. Hindi nang tagal ay bumalik umano ang nobya ng sospek na umiiyak at humihingi ng tulong dahil sa pang-aaway umano ng sospek. Maya-maya pa ay bumalik din ang sospek na armado na ng pangkatay na itak o kutsilyo at hinanap ang nobya. Nang makita ang nobya ay pilit umanong isinasama sa kabila ng pagtanggi. Kaya naman nakailam na umano ang biktima at sa pag-awat nga ay tinaga siya sa noo ng sospek. Nagkaroon pa ng maikling suntukan sa pagitan ng biktima at sospek hanggang sa natumba at nawala na ng malay ang biktima at doon na nga tumakas ang sospek. Isinugod pa ang biktima sa pinakamalapit na ospital ng kanyang mga kaibigan, subalit idineklara rin itong dead on arrival. GV News Express. Samantala sa probinsya pa rin ng Rizal mga ka-vibes, patay ang isang rider habang sugatan naman ang angkas nito at isa pang rider na nakabangga ang motorsiklo sa naganap na road accident sa Barangay Tayuman, Binangonan, Rizal kahapon ng madaling araw. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang si alias Fernan, 31 anyos, habang sugatan ang angkas nitong si John, 26 anyos at isa pang rider na si Roland, 37 anyos. Sa ulat ng Binangonan Municipal Police Station, alauna ng madaling araw habang binabagtas ang Manila East Road sa direksyon ng Angono nang biglang kumaliwa ang minamanehong motorsiklo ni Roland na nasa opposite lane bunsod upang magkasalpukan. Tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo at isinugod ang dalawa sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival. Samantalang si Fernan naman ay nilalapatan pa ng lunas. Sa isa pang ospital naman, ginagamot ang sugatang si Roland. GV News Express.
Dito naman sa Batangas City mga ka-vibes, arestado ang 14 na individual matapos maaktuhang sangkot sa iligal na bentahan ng produktong petrolyo sa Barangay Banaba West, Batangas City madaling araw nitong Biyernes, Enero 9. Sa ulat ng Batangas Police Provincial Office nagsagawa ng surveillance ang mga operatiba ng PIU Batangas bandang alas 12:30 ng hating gabi. Dito naaktuhan ang mga sospek habang isinasalin ang nasa 5,000 litro ng gasolina sa 5 malalaking lalagyan. Tinatayang nagkakahalaga ang nasabing langis ng 60,000 piso. Ayon kay Acting Provincial Director Police Colonel Giovanni Sibalo, ang operasyong ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa mga iligal na gawaing banta sa ekonomiya at kaligtasan ng komunidad. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Batangas Component City Police Station ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa oil pilferage law. GV News Express. Sa Kalatagan, Batangas naman mga ka-vibes, nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa publiko na mahigpit na sundin ang mga water safety measures, lalo na sa paglangoy at iba pang water activities. Ito ay kasunod ng isang insidente ng pagkalunod sa Little Boracay, Barangay 4, Kalatagan, Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Kalatagan matapos i-report ang insidente na kinasasangkutan ng isang individual na umano'y nasa impluensya ng alak. Kaagad na isinagawa ang search and rescue operations habang nagsasagawa ng Baywatch Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard. Ang biktima ay dinala sa baybayin ng kanyang kaanak kung saan ito natagpo ang walang malay. Agad namang nagsagawa ng CPR ang Coast Guard habang hinihintay ang ambulansya. Dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital at dahil sa maagap na aksyon ng Coast Guard at mga lokal na emergency responders, nakarecover at nagkamalay ang pasyente. Kalaunan ay inilipat ito sa isa pang medical center para sa karagdagang obserbasyon. Mariing pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang publiko na iwasan ang paglangoy kapag nakainom ng alak dahil ito'y nagpapahina ng pag-iisip at kakayahang lumangoy na maaaring mauwi sa trahedya. Patuloy din ang panawagan ng Philippine Coast Guard na sundin ang mga safety advisories, lumangoy lamang sa mga itinalagang lugar at agad humingi ng tulong sa mga otoridad sa oras ng emergency upang makaiwas sa aksidente at makapagligtas ng buhay. GV News Express. Para naman mga ka-vibes sa ating Taal Volcano Update, isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala sa Bulkang Taal kagabi, ika-9 ng Enero. Batay sa mga monitoring station ng PHIVOLCS, naganap ang pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal bandang alas 7:11 hanggang alas 7:15 ng gabi. Sa loob lamang ng 4 na minuto nakaubuo ito ng ash at steam plume na umabot sa humigit kumulang 900 metro ang taas na tangay ng hangin patimog kanluran. Ang insidente ay nakuhanan ng thermal camera mula sa Daang Castilla Observation Station na matatagpuan sa hilagang bahagi ng main crater. Ayon pa sa ulat, may precursory signal o paunang senyales na naitala halos 6 na minuto bago ang pagsabog na namonitor naman sa Kalawit Observation Station sa timog silangang bahagi ng Volcano Island. Sa kabila ng naturang aktibidad, nananatili ang Alert Level 1 o sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugang may mababang antas ng volcanic unrest, ngunit mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone lalo na sa paligid ng main crater. Pinapayuhan din ng mga residente at lokal na pamahalaan na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na anunsyo at maging handa sakaling magkaroon ng karagdagang aktibidad ang bulkan. GV News Express. GV 99.9 Weather Update. Weather Update. Para naman sa ating weather update mga ka-vibes, ang Luzon po ay epektado ng amihan at shear line. Magdadala nga ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Luzon ang northeast monsoon o amihan at shear line. Ayon sa Pag-asa ngayong Sabado, Enero 10 ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Rizal dahil sa shear line.
Samantalang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cordillera Administrative Region sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Nueva Ecija at Bulacan at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains naman sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Samantalang easterlies naman po ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. GV News Express. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM at sa ating YouTube channel. Ako pa yung naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. Magandang araw. GV News Express. GV News Express. GV News Express. You are listening to TV 99.9. TV 99.9. TV 99.9. GV 99.9. Your good vibe. Your good vibes.